Okay na. Nalagyan na natin ng tire sealant yung unahang gulong natin. Tapos yung likuran okay na. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Center stand mo ulit. Ayan, di ba naka-center stand siyang ganyan? Sige, ibaba mo. O, di ba? Hindi bumabalik yung hindi bumabalik ng ayos yung center stand natin. Ayan, kung ganyan din yung case ng mga motor ninyo, ibig sabihin yan, kailangan nang linisin yan. Tingnan mo. Alright. Sige, testing natin. Tignan natin kung may pagbabago dun sa ginawa natin project. Ayan, dito ulit tayo pwesto. Sige, baba. Okay. Sige, testing. O, diba? Sagad mo. Baka, yan, bitaw. Okay. Bumabalik na yung center stand natin ng maayos. Every 3 days nagpapahangin ako sa gasoline natin. Hindi ko alam kung bakit lumalambot tong gulong. Chinek ko naman yung gulong. Wala naman siyang visible na butas or puncture. Chinek ko nang maigi pati yung pito. Nag-test na rin ako kung may bumubula sa pito. Wala naman. Ngayon, ang gagawin natin, lagyan na lang natin ng tire sealant. Ito, meron tayo ditong Kobe tire sealer. Ito gagamitin natin para mawala na yung problema natin dito sa gulong natin. Nakakainis lang kasi every time na ang lambot ng gulong ko. Ayun o. Ito, tinanggal ko na yung pito niya or yung kanyang pito valve. Ito, natanggal na natin. Bali ngayon magsasalin na lang tayo ng tire sealant dito sa gulong natin para matapos na yung problema natin dito sa gulong natin. Bali lalagyan ko tong likod ng kalahati nito, tapos yung kalahati ilalagay ko naman sa unahan. Since nagpalit ako ng gulong nito, hindi ko naman to nilagyan ng tire sealant or tire sealer. Ngayon pa lang natin lalagyan. Ayan, okay na, nasalinan na natin ng tire sealant. Ito, lagpas kalahati yung sinali natin. Itong tira, ilalagay natin doon sa unahan. Pero upon checking talaga, walang lumalabas na kahit konting bula dito sa gulong natin. Ayun, wala siyang visible na singaw or butas. Hindi ko lang alam bakit lumalambot yung gulong natin. Every 3 days, naghahangin tayo. Tapos ang nangyayari kasi, kapag malambot yung gulong natin, syempre lalong bumababa yung clearance ng motor natin sa ilalim. Ang lagi tuloy nangyayari sa akin, dumadaan ako sa mga humps. Itong center stand ko, laging tumatama itong ilalim na to. Tapos ito, isang problema ko pa to, itong center stand na to. Kasi kapag tinatanggal natin siya dito, hindi na siya fully bumabalik dito sa dun sa normal na balik niya. Siguro kailangan ko na rin linisin tong center stand na to para pag tinanggal natin siya dito, babalik na siya ng kusa dun talaga. Sa ngayon kasi hindi bumabalik yung center stand natin ng maayos. Mamaya isasample ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Lalagyan muna natin ulit ng tire sealant yung ating gulong sa unahan. Ayan, naka-ready na yan. Lalagyan na lang natin ng tire sealant. Dito lang muna tayo, i-double check natin yung gulong natin dito kung ano talaga problema nito. Walang lumalabas na bula kahit konti, wala. Wala nakailang ikot na ako ng 360 dito, wala. Kahit konti man lang sana, kahit konti magpakita man lang sana yung sumisingaw na yan. Kasi pag ganito may problema yung gulong na ganyan, hindi na yan safe ilayo. Hindi na siya safe i-travel ng malayo kasi hindi mo alam kung ano yung dahilan kung bakit siya lumalambot. Hindi mo alam yung dahilan kung bakit sumisingaw. Ayan. Wala naman tayo nakikitang butas, wala naman tayo nakikitang puncture or any problem dito sa gulong na to. Yun lang talaga, sumisingaw siya ng di natin alam. Okay, lagyan na muna natin ng tire sealant tong unahan. Tapos pag okay na tong gulong natin, lalagyan na natin ng tire sealant. Doon naman tayo sa center stand natin. Mamaya may mga problem kasi tong center stand na to. Ipapakita ko sa inyo kung bakit natin kailangan linisan yung center stand na yan.
Okay na. Nalagyan na natin ng tire sealant yung unahang gulong natin. Tapos yung likuran okay na. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Center stand mo ulit. Ayan, di ba naka-center stand siyang ganyan? Sige, ibaba mo. O, di ba? Hindi bumabalik yung hindi bumabalik ng ayos yung center stand natin. Ayan, no? Kung ganyan din yung case ng mga motor ninyo, ibig sabihin yan, kailangan nang linisin yan. Tingnan mo. Di ba? Nakaano pa rin siya, nakababa pa rin siya. Mamaya, pag nalinis natin, ipapakita ko sa inyo yung kinaibahan nung before siya malinis, tapos after malinis. Okay? So, tanggalin muna natin yung center stand. Mamaya explain ko sa inyo kung paano tanggalin yan. Okay, ang pagtanggal ng center stand ng mga motor natin, ADB 160, simple lang naman. Kung hindi pa stack up yung kanyang ehe. So, bali dito, ang gagawin natin, dito sa motor natin, tatanggalin natin yung kanyang pin or yung kanyang lock dun sa ehe. Diba yung ehe natin, may butas yung dulo. Tapos yung butas na yun, may nakatusok dun na pin. Tatanggalin natin yon. Tapos yung washer, yun na yun. Tapos, uugutin natin yung ehe doon sa kabilang side. Bali dito sa side na to, itutulak lang natin siya ng konti, tapos hihilahin na natin siya doon sa kabila. Ang titira nga pala niyan ay si Jonas. Ayan o. Ayan. Hook ang pantanggal dyan eh. Hook. Yung hook. Hindi, natuwid mo na. Na-straight mo na. Okay, first step ng pagtanggal natin ng ating center stand. Ito yung kailangan natin tanggalin. Pin lang yan. Pin lock. Tapos yung kanyang washer. Yan lang. After nyan, after natin matanggal to, pwede na natin hugutin yung ehe sa kabilang side. Dito naman tayo sa kabilang side. Okay, after natin matanggal yung pin lock natin dito, yung sa butas na yan, tsaka yung washer, ang next step pala natin doon, syempre tatanggalin natin yung spring. Eto, tatanggalin natin to. Kasi bago natin mahugot yung kanyang ehe, kailangan natin tanggalin to. Mahihirapan tayo pag hindi natin tinanggal yung kanyang spring. So after natin matanggal yung spring, sabi ko nga sa inyo kanina, kung walang problema yung ehe nyo, kung hindi siya stack up, madali lang siyang hugutin. Kahit kamay, mahuhugot to. Ito, kagaya nitong sa akin, ayan, makikita nyo, puro kalawang na. Kailangan na natin itong liyahin, tapos steel brush. Isasalang natin to doon sa natin, sa grinder natin na mayroong wire brush, para malinis natin ang husto. Tapos ito, yung loob na yan, lilinisin natin na maigi yan para mawala yung mga kalawang niya. Okay? So, ayan lang. Ganyan lang yung pagtanggal niyan. Madali lang. Kung hindi stock up yung napakasimple lang. Madali lang maglinis ng center stand. Mamaya, babalik tayo para pakita ulit sa inyo yung pagbabalik naman nito. Kasi mas mahirap magbalik. Tapos lilinisin muna natin tong mga to. Sige par, okay na to. Kapag sobrang lubak ng kalsada, bumababa tong center stand na to eh. Tapos kapag paliko ako, yung tipo nakaliko talaga ako, etong part na to, sumasaya dyan sa kalsada, bigla na lang yan tumutunog. Hindi ko alam kung ano yung tumunog, yung bigla na lang magugulat ako. Ayan, sumasaya dyan, sa gilid yan eh. Tapos dito naman, ayan yung mga damage na yan. Sa naman yan, sa mga humps, ayun laging tumatama yan. Kaya natatakot ako baka biglang mag-crack yung ating yung crankshell ng makina natin. Ayun yung mga part na yan, may tama ng yan, may tama ng humps yan. Dito naman sa kabila, ganun din. Ayun yung part na yan, lagi rin sumasayad sa kalsada yan kapag nakababa yung center stand natin. Kasi hindi talaga siya bumabalik 100%. Kaya sana ito, after natin malinis, maging okay na siya, magkaroon ng pagbabago yung center stand natin. Okay, paano? Tira. Ayun pinasok na Hindi ka siya. Wala na, hindi na makabalik. Gamit yung brush natin na ganito, ito yung pinapasok natin dun sa loob ng center stand para malinis natin yung loob niya. At the same time, yung ehe kanina, di ba nakita nyo naman, ginamitan natin ng wire brush para malinis din natin na maayos yung kanyang ehe. Yung pinaka parang bushing niya,
ito yung ginamit natin na panlinis para matanggal natin yung kalawang doon sa loob. Ayos to, saktong-saktong panlinis to doon sa loob. Tanggal talaga yung kalawang niya. Update tayo dito sa project natin. Minor maintenance lang ng motor natin, ADB 160. Okay na. Nalinisan na natin yung center stand. Naibalik na rin natin yung spring. Naibalik na natin yung ehe. Ang last part na gagawin natin, ibabalik natin yung lock doon sa kabilang side. Ito, ginagawa na ni paring Jonas. Ayan. Binabalik niya na yung washer tsaka yung kanyang lock pin or yung kanyang pin lock. Okay na par? Baka tama ka ng footrest natin. Okay, all goods. Alright, sige, testing natin. Tignan natin kung may pagbabago dun sa ginawa natin project. Dito ulit tayo papesto. Sige, baba. Okay. Sige, testing. O, diba? Sagad mo. Baka, bitaw. Okay. Bumabalik na yung center stand natin ng maayos. Ayan. Hindi na siya nakababang ganyan. All good. So, yan yung epekto nung paglilinis natin ng center stand. Minor maintenance lang yan, pero sobrang importante din na nalilinis natin yung center stand natin kasi part yan ng motor natin. Kung sakasakaling mangyari sa inyo yung nangyayari sa akin na sumasayad yung paa, ayan, yung paa ng center stand na yan, sumasayad sa kalsada habang tumatakbo, baka mag-cause pa siya ng disgrasya. So ang ginawa ko, ayan, nilinis ko na ngayon. Actually matagal lang nakaplano to. Ngayon lang tayo nababakante dito sa shop, no? Eto nyo, wala masyado tayong customer ngayon, kaya ipagbabago. ayan, maraming salamat kay Jonas Baby. Ayan, napakalakas. Lakas. Ikaw wala pa din. Ayos na, okay na yung project natin. Bali, ang nagawa natin sa motor natin ngayong araw, ayun yung kanina, yung tire sealant, harap tsaka likod, okay na, nagawa na natin. And then yung center stand, okay na rin. Yung visor ko, ayan, binalik ko na kanina para mabawasan na yung gagawin natin dito sa motor natin. Tapos update ko kayo dito sa mga ano natin, yung mga accessory na nilagay natin dito sa mga susunod na video na lang siguro. Pero sa ngayon, yan na lang muna. Dito na natin tapusin yung maikling vlog natin para dito sa minor maintenance ng motor natin. Okay, maraming salamat. Kuya Germs, out.